Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia na magbibigay na naman ng panibagong aliw para sa araw na ito. Siyempre, para sa ating programang Dear Mama Mia na paborito nyong pakinggan sa araw-araw. Maraming salamat dahil andito ka pa rin, nakikinig ka pa rin sa akin kahit na Friday o kung Friday mo man ito napanood o kung Sabado o kung Linggo. Maraming salamat at andito ka at hindi mo pinapabayaan itong ating program. Charot lang. Anyways, bago tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan at talakayan para sa ating kwento ngayong araw, nako, batiin muna natin ang ating mga solid supporters and abangers. Hi kay Ray Tudes. Maraming salamat. Hello din kay Reynaldo de Vera. Thank you so much. Kathleen Bendal. Ayan, silent listener daw siya. Pero may isang kwento tayong napaka-comment talaga siya. Naku, ang dami na nating kwento dyan. So, pwede nyo po yung pakinggan. At baka meron ding mga magpa-comment sa inyo, yung mainis kayo, 'di ba? Mga ganun na mga feeling. Hello din kay Jolly Ann Ramilo. Maraming salamat. Amara Chanel Amaro, thank you so much na laging nag-aabang at nakikinig talaga everyday. Ronnie Dioso, maraming salamat. Yana from Jeddah. Yana Jeddah. Hello po. Hello din kay Miljury Molato. Maraming salamat po. Riza Carlos. Thank you so much sa iyong pakikinig. Marilu Cabusas. Princesita Meralies. Maraming salamat. Gimaras Girl. Nako, Gladys Bakbak. Thank you na lagi kang nakikinig sa akin. Ayun. Hello din kay Marvy Montisilio. Hi kay Lakwacha. Hello din sa mga nakapakinig sa atin. Sabi niya dito, lahat ng kwento na pakinggan ko na pero first time ko pong mag-comment. Grabe naman. Hello sa mga nagtatrabaho dyan na mga OFWs dyan sa may Kuwait na nakikinig sa atin habang ginagawa ang kanilang mga gawain. Maraming thank you. Sally Buma Colasio, hi! Hi din sa mga taga-Qatar, ayun, mga OFW natin dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ring Carbongko, maraming salamat all the way from South Korea. Nako, pang-international na talaga itong ating program, grabe naman. Hello kay Miss Irene or it's me Irene. Marilu Basmayor, maraming salamat. Rider Buddies, shout out daw. Hi Zang from Davao na always watching and listening. Gerald Ribinito from Aklan. Gail Easy, maraming salamat. Karen Paliha, thank you so much sa iyo. Guads Valencia, maraming salamat. Riza, hello po. Hi sa mga taga Doha, Qatar. Thank you so much sa inyong pakikinig. Marie Angelica Tropicales, maraming salamat. Chazi Chai, all the way from Hong Kong. Josephine Mapalad, thank you so much. God bless you too. Hello din kay Josephina LB Lapot na laging nakikinig sa atin. Hello din kay Lizella Fernanda. Maraming salamat, Marilu. Hello din kay Alvin Bisotcho. Tama po ba? Nung nakaraan sabi ko biskotso. Ano ba yung pagkain yun, 'di ba? Hi kay Mark Anthony Fermi. Akala ko Mark Anthony Fernandez sa mga nakakaalam dyan. Hi kay Diana Diaz. Maraming salamat. Gina May Amper. Thank you so much sa iyong pakikinig and happy 10th wedding anniversary sa kanyang mahal na asawa na laging nakikinig. Hello po sa inyo. Charlene Baclohan, maraming salamat. Lizzie Locapa, Fermina Eusebio from San Miguel, Bulacan. Elizabeth Lagunday, thank you so much. At sa lahat po nang nakikinig sa atin, maraming salamat po talaga. At wag na nating patagalin dahil alam kong late na naman ito. Meron na naman magagalit dyan. Charot. Eto na ang ating kwento for today. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Masakit na nga ang maloko at pagtrayduran ng taong mahal mo. Paano pa kaya kapag malaman mong pinagkakaisahan ka pala ng lahat ng mga pinagkakatiwalaan mo? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Nawa po ay safe kayong lahat sa nagdaan na bagyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Dexy. Isa pong suki ng inyong programa, Mama Mia.
isa pong suki sa lahat ng inyong mga kwentong inilalahad at itinatampok dito sa iyong channel. Matagal-tagal ko na rin pong pinag-isipan kung dapat po bang i-share ko itong karanasan ko, itong kwento ng buhay ko, na alam kong kahit papaano may iilan sa inyo na makaka-relate. Kasi kahit naman sino siguro sa mundong ito ay naranasan na ang traidorin ng ibang tao. Ibang klasing sakit po ang maihahatid ng pagtatraidor at pagtataksil. Pero paano pa kaya kung lahat ng tao sa paligid mo ay pinagtatakpan ang pagtataksil at panloloko at pananakit na ginawa sa iyo? Mama Mia, lumaki po ako na ulila sa mga magulang, lalo na sa buong pamilya. Hindi po kasi ako nagkaroon ng kapatid. Halos magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Dahil po sa sakit kaya namatay ang mama ko. Ang papa ko naman dahil siguro sa sobrang pagtatrabaho. Ang mama ko kasi ay housewife. Pero mula nung pumanaw ang mama ko, ang papa ko ay parang hindi na po nagkaroon ng ibang buhay kundi trabaho na lang ng trabaho. Habang ako ay naiwan noon sa pangangalaga ng tita ko na matandang dalaga. Panganay po na kapatid ng papa ko ang titang pinagbilinan niya sa akin. Wala pang 2 taon, mula nung pumanaw ang mama ko ay sumunod naman ang papa ko. Naaalala ko pa, Mama Mia, na halos hindi na umuuwi ng bahay noon si papa. Ang lagi niyang sabi ay nag-overtime daw siya. Si tita naman ay laging binibilin sa akin na wag ko raw kakalimutan na kamustahin ang araw-araw ng papa ko dahil ito na lang daw ang pamilyang meron ako. Pero hindi rin nagtagal ay binawi rin ng kapalaran sa akin ang aking ama. Kaya ako naiwan sa aking tita na matandang dalaga. Buti na lang at meron naman akong konting pensyon na natatanggap dahil sa nagtrabaho naman ang papa ko bago pa siya mamatay. Mama Mia, yun lang po ang pinagkakasya namin kasabay ng maliit na kita ni tita sa kanyang maliit na sari-sari store. Nakakaraos naman kami hanggang sa nagtapos ako ng high school, hanggang sa dumating ako sa second year college. Pero nung nag-second year college ako, Mama Mia, ang tita ko naman ang dinapuan ng sakit at saka namatay. Naisip ko nga noon ang malas-malas ko naman. Lahat ng tao sa paligid ko, lahat ng taong pwedeng magmahal sa akin ay wala na sa mundong ito. Paisa-isa silang binabawi mula sa akin. Ano ba ang naging kasalanan ko noong ako'y unang nabubuhay sa mundo kung totoo man ang reincarnation? Kasi bakit parang pinarurusahan ako sa buhay na ito? Wala din naman akong magawa kundi ang mag-survive. Ang sabi nga nila, life must go on. Kaya naman dahil maliit lang ang aking pension, Mama Mia, at hindi ko na rin kayang pangalagaan ang sari-sari store ni tita, ang ginawa ko na lang ay nag-part-time job ako. Hanggang sa nung mag-4th year na ako, Mama Mia, ay may nakilala ako sa pinagtatrabahuan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Harry. Oo nga pala, sa isang tindahan po ako nagbabantay bilang tindera ng mga gadgets at mga cellphones at kung ano-ano pa. Sa gabi naman po ako nag-aaral. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho pero wala akong ibang choice. Kasi nga maaga akong nagtrabaho, Mama Mia, maaga akong namulat sa katotohanan na kung wala kang natapos ay kawawa ka. Lalo na dito sa Maynila. Kung wala kang natapos ay hindi ka talaga magkakaroon ng trabaho na may maganda-gandang sahod. Yun ngang mga nakakatapos nagtitiis sa mga minimum wage na mga trabaho. Paano pa kaya kapag hindi ka nakapagtapos? Kaya naman sinumpa ko noon sa sarili ko na igagapang ko talaga ang aking pag-aaral. Wala na akong ibang aasahan sa buhay. Wala akong mga kapatid. Yung papa ko naman, namatay na ang nag-iisa niyang kapatid, pati na rin ang papa ko. Sa side naman ng mama ko ay wala akong nakilalang kamag-anak ni isa. Hindi kasi taga Maynila ang mama ko. Kaya naman wala akong kaalam-alam tungkol sa buhay niya noon.
At nung makilala ko nga si Harry, Mama Mia, ay nagkaroon ako ng inspirasyon para mas magsikap sa buhay. Dumating po siya isang araw ng Miyerkules para bumili ng mga accessories sa cellphone ng kanyang ina. Ang dami-dami niyang pinagpilian. Nung una ay medyo naiirita pa ako sa kanya dahil akala ko ay isa siya sa mga customers na pili lang ng pili, pakuha ng mga ganito, ganyan, tapos hindi naman pala bibili. Yun bang mapapagod ka lang? Yun bang ang dami-dami mo ng eksplenasyon sa kanila pero hindi naman pala nila bibilhin yung produkto mo? Aksaya lang sa laway at aksaya lang sa oras. Akala ko ganun si Harry kasi nga ang tagal-tagal niyang mamili. Daig pa niya ang babae kong mag-shopping. Ang tagal-tagal talaga, Mama Mia. May mga iilan ng customers na umaalis dahil nakapokus ako sa kanya. Ang gusto ko nga sana noon ay iwanan muna siya pero natatakot naman ako na baka itakbo niya yung ibang mga mamahaling accessories na pinipili niya para sa cellphone. Eto ba miss, kasya ba to sa ganitong phone? Tanong niya. Dami-dami niyang tanong. Ako naman ay medyo naiirita na rin. Hanggang sa siguro lumagpas na kami ng 30 minutos sa pag-uusap at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sir, may bibilin ka po ba? Kasi kanina pa umaalis yung ibang mga customers eh. Sabi ko. Mag-isa lang kasi ako ngayon, sir. Sorry naabala ba kita? Nung nag-sorry siya sa akin ay tsaka ako napatingin sa kaniyang mukha. Dun ko lamang nasilayan na gwapo pala siya, Mama Mia. Matangos ang kanyang ilong, makapal ang kanyang mga kilay, at malalim ang kanyang mga mata na para bang nangungusap sa tuwing tititigan ka. Medyo kanina ka pa po kasi sir eh. Tapos mga iilang customers na rin ang umaalis. Baka hindi ako makabenta. Sabi ko na pinamalumanay talaga ang aking boses para wag siyang ma-offend sa akin. Ganun ba? Sige, kunin ko na lang to lahat. Po? Tanong ko. Naku sir, kung nakonsensya ka lang kasi hindi kukunin ko na kasi pangre-regalo ko rin eh. Putol niya sa sasabihin ko dahil medyo nahiya ako sa sinabi ko, Mama Mia. Medyo parang wala akong customer service nung mga panahon na yun. Kahit na ayaw kong bilhin niya yun lahat dahil pakiramdam ko ay ginawa niya lang yun para lang makabenta ako kasi nga nagreklamo na ako sa kanya, ay hindi siya nagpatinag. Sabi niya pangre-regalo din daw niya ang ilan sa mga yun. Kaya naman binalot ko na at saka binayaran na niya. Umalis na siya noon, Mama Mia. Ako naman kahit hindi na ako magbenta buong maghapon ay kuhang-kuha ko na ang kota ko para sa araw na yun. Napakarami naman kasing binili ni Harry. Lahat ng sinabi niyang titignan niya ay binili niya. Nakonsensya pa ako noon at sinaway ko ang sarili ko dahil pinagbintangan ko pa siya na kasama sa mga customers na tingin lang ng tingin. Pero hindi naman bibili. O di kaya yung mga customers na tingin ng tingin ng marami pero iniisahan ka na pala at may iba ng mga gamit na ibinulsa na ng walang bayad-bayad. Pero kakaiba si Harry. Akala ko noon, Mama Mia, ay yun lang ang pagkakataon na makikita ko ang customer na yun. Meron nung magde-December na ay bumalik siya sa store namin at sa pagkakataong ito ay 2 na kaming nagbabantay. Mas marami kasing bumibili kapag ganoong malapit na ang Pasko. Mas maraming bumibili para pang regalo at kung ano-ano pa. Hanggang sa pumasok na naman sa loob ng store namin si Harry. Hindi ko talaga makakalimutan ang kanyang mga mata, ang kanyang tangkad at ang tikas ng kanyang katawan. Napakagwapo talaga niya, Mama Mia. Hanggang sa lumapit siya sa akin. Miss, bibili ulit ako. Pagkasabi niya noon ay dun ko napagtanto na siguro tulad ko ay hindi rin niya ako nakakalimutan. Hi sir! May pagkamalanding sabi ng isa kong kasamahan. Hello? Nakabili ka na pa po dito? Kasi sabi mo bibili ka ulit eh. Oo, sa kanya nga ako bumili. Ay sir, siya nga po pala si Dexy.
Kaibigan ko at katrabaho ko tapos single pa yan sir, nag-aaral pa. Sinaway ko at kinurot ko ang tagiliran ng aking kaibigan kasi nga pakiramdam ko ay parang binubugaw niya ako noon, Mama Mia. Pero tumawa lang siya. Hi Dexy, ako naman si Harry. Dun ko nga nalaman ang kaniyang pangalan. At tulad nung nakaraan, marami din siyang binili. Pero bago pa man siya umalis sa store namin, Mama Mia, ay kinuha niya muna ang cellphone number ko. Akala ko nung una ay biru-biruan lamang kaya ngumingiti-ngiti lamang ako. Akala ko kasi ay sinasakyan niya lang ang pangangantsaw ng aking kaibigan. Pero hindi pala. Seryoso pala siya nung hingin niya ang cellphone number ko. Talaga sir? Hihingin mo ang cellphone number ko? Para ano po? Kasi baka may magtanong kung paano gamitin tong mga to. Sa'yo na lang ako magtatanong. Mama Mia, ngumiti pa ng pagkaloko-loko ang kaibigan ko dahil sadya naman talagang hindi ka panipaniwala ang rason na yon ni Harry. Pero kahit na gano'n ay kinilig pa rin ako kaya binigay ko na rin ang cellphone number ko. Kinagabihan ay nagulat ako dahil may isang unknown number na nag-text sa akin. Hi Dexy, this is Harry. Ayos lang bang tumawag ako? Tanong niya. Akala ko ay may problema doon sa isa sa mga produktong kanyang nabili kaya pumayag akong tumawag siya. Hello, Dexy? Hello po sir, ano pong problema? Tanong ko. Wala namang problema. Pero pwede ba, wag mo na lang akong tawaging sir? Kasi hindi mo naman ako guro, hindi mo naman ako professor sa eskwela. Tawa pa niya sa kabilang linya. Sorry po, nasanay lang po talaga. Tsaka wag mo na akong pinupo. Halos magkapareho lang naman siguro tayo ng edad. Kakagraduate ko lang din eh. Ikaw ba? Nasa anong year ka na? Third year po. Magpo-fourth year na sa pasukan, sabi ko. Mula nga noon ay naging magkaibigan kami ni Harry. Laging magka-text at magkatawagan. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang ako dahil nung papalabas na ako ng store, ay sinabihan ako ng kaibigan ko na naging karelyebo ko na may gwapo raw na nag-aantay sa akin sa labas. Akala ko ay binibiro na naman niya ako. Pero nung pagkalabas ko ay nagulat ako dahil nandoon si Harry. Hi Dexy, may lakad ka pa ba? O may pasok ka ba? Wala akong pasok ngayon eh. Bukas pa, sabi ko. May lakad ka ba? Wala naman. Bakit? Pwede ba kitang maayang kumain sa labas? Naku, nakakahiya naman. Tsaka tignan mo tong suot ko. Oh. Para nga akong 2 araw nang walang ligo dito. Naku, hindi naman halata. Maganda ka pa rin. Bola niya sa akin. Mambobola ka pala, Harry. Ngiti ko pa. Sige na please. Kumain muna tayo. At dahil naging makulit siya, ay pinagbigyan ko na si Harry, Mama Mia. At mula nga noon ay naging halos araw-araw na ang panlilibre niya sa akin. Hinahatid na rin niya ako sa paaralan kapag naaaktuhan niyang papasok na ako sa paaralan pagkatapos kong magtrabaho. At ang mga kaibigan ko sa school ay tinutukso-tukso na rin ako. Kasi nga merong sasakyan si Harry. May kaya kasi ang pamilya nila, Mama Mia. Hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Nung una ay hindi ako pumapayag na manligaw siya. Nung una ay ayoko dahil nga Mama Mia, ang totoo niyan ay nahihiya ako. Ano bang maipagmamalaki ko? Si Harry, gwapo, may kaya ang pamilya at magtatapos na sa kanyang pag-aaral. Samantalang ako nag-iisa. Well, technically, hindi naman talaga ako mag-isa, Mama Mia, dahil meron naman akong parang itinuturing kong kapatid. Nakalimutan ko nga palang ikwento sa inyo si Lynn. Ang best friend ko mula high school, Mama Mia, na naging napakalapit sa akin. At dahil nga malapit na malapit kami sa isa't isa kahit kaya naman ng pamilya ni Lynn na mag-aral siya sa isang pribadong paaralan ng college, ay mas pinili niya sa State University, Mama Mia, para makasama pa rin niya ako. Si Lynn ang tinuturing kong parang kapatid.
Kaya naman naisip ko noon na bago ko pa payagang manligaw sa akin si Harry, ay ipapakilala ko muna siya kay Lynn. Naisip ko kasi na dapat makaliskisan muna siya ni Lynn at para masabi sa akin ng kaibigan ko kung talaga bang mabait itong si Harry at kung talaga bang karapat dapat itong bigyan ng pagkakataon sa puso ko. Harry, pwede bang may ipakilala muna ako sa'yo bago ko sagutin yung tanong mo kung pwede ka bang manligaw? Sure, ipapakilala mo na ba ako sa mga magulang mo? Ikaw hindi naman. Tsaka isa pa, wala naman na akong mga magulang. Ganun ba? Oo, technically mag-isa na lang ako sa buhay. Kwinento ko kay Harry ang talambuhay ko, Mama Mia. Kwinento ko sa kanya na mag-isa na lang ako pero meron akong kaibigan na itinuturing ko na rin na parang kapatid. Kinabukasan din ay nagkakilala si Lynn at si Harry dahil dinala ko si Harry sa paaralan at sinabihan ko si Lynn na antayin niya ako dahil may ipapakilala niya ako sa kanya. At magmula nga noon ay kasakasama na namin si Lynn kapag kumakain kami sa labas. Hanggang sa matapos ang 2 linggo ay tinanong ko si Lynn kung dapat bang payagan ko si Harry na manligaw sa akin. Oo naman, payagan mo. Alam mo nakikita kong mabait siyang tao. Kaya go na, payagan mo na. Para hindi ka na mag-isa, no? Tsaka isa pa, may boyfriend na rin ako. Kaya nga nagigilty ako kasi hindi na kita nabibigyan ng masyadong oras eh. Ano ka ba naman, Lynn? May buhay ka rin naman na sa'yo. Kaya nga, Dexy, mas mapapanatag ako kung meron ding magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Kaya yun, Mama Mia, sa basbas ni Lynn ay pinayagan kong manligaw sa akin si Harry. Hanggang sa matapos ang 3 buwan ay sinagot ko na rin siya. Masayang masaya siya. Ako rin naman, Mama Mia, ay masaya. Naging tipikal lang din naman ang aming relasyon. May mga abangayan, may awayan at kung ano-ano pa. At syempre, Mama Mia, hindi ko rin maipagkakaila na naibigay ko na rin kay Harry ang aking pagkababae. Kahit siya ang unang lalaki sa buhay ko, kahit siya ang una kong naging boyfriend officially, ay hindi pa rin ako nag-alinlangan na ibigay sa kanya ang aking pagkababae. Nakita ko kasi na masaya siyang kasama, masarap siyang kausap, at nakikita ko rin na loyal at sincere siya sa kanyang nararamdaman para sa akin. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako ng kolehiyo. Nakakuha naman ako agad ng trabaho pero hindi rin yung may malaki-laking sweldo. Kaya lang, Mama Mia, pagkatapos din naman ng 3 taong pagtatrabaho ko ay pinatigil din ako ni Harry. Kasi 2 taon ang ginugol ko sa trabaho nung nag-propose siya sa akin ng kasal. Nung una ay medyo nag-aalinlangan pa ako kasi nga pakiramdam ko noon ay parang hindi ako masyadong bet ng pamilya ni Harry. Mama Mia, masyado kasing strikta ang kaniyang mama, lalong-lalo na ang kaniyang mga kapatid. Pero inisip ko noon na siguro ganun lang talaga sila. Protective lang talaga sila pagdating kay Harry. Kaya nung tinanong ako ni Harry kung papayag ba ako na magpakasal sa kanya, ay medyo nag-alinlangan pa ako. Talaga ba, Harry? Gusto mo ba talagang pakasal sa akin? Oo naman. Bakit? Hindi ka ba sigurado sa nararamdaman mo? Sigurado naman ako, kaya lang, ano bang mapapala mo sa isang katulad ko? Mahal kita, Dixie. At wala akong ibang babaeng gugustuhing makasama sa habang buhay kundi ikaw lang. Umoo ako sa proposal niya. At nung gabi din na yon ay pinaalam namin sa kaniyang mga magulang ang tungkol sa pagpapakasal naming dalawa. As usual, parang mga nonchalant ang pamilya ni Harry. Pero ang sabi niya ay hayaan ko na lang daw ang mga ito. Siya daw ang bahala sa akin at siya daw ang bahala sa amin. Kaya yun ang nangyari, Mama Mia. Hinayaan ko na lang ang reaksyon ng kaniyang mga magulang at nagpatuloy kami sa preparasyon ng aming kasal. Si Lynn syempre ang maid of honor ko.
Abalang-abala din siya sa pag-aasikaso ng aming kasal dahil ang gusto niya ay maging perfect ang kasal ko para sa akin. Isang beses lang naman ikakasal ang babae sa buong buhay niya, kaya dapat maging perfect, sabi ni Lynn. Ang totoo niyan, Mama Mia, mas metikulosa si Lynn sa akin pagdating sa mga bagay-bagay. At dahil metikuloso ang boyfriend ko, ay mas nagkakasundo silang dalawa. Kaya sa pagpe-prepare namin ng aming kasal ni Harry, ay lagi naming kasama si Lynn. Sa pagtitaste test ng mga pagkain, sa pagpili ng kung ano-ano. Hanggang sa mairaos na nga ang kasal. Pagkatapos ng aming kasal ay bumukod agad kami ni Harry. Hindi man aming sariling bahay pero malaki-laking bahay ang naupahan namin. May maganda din kasing trabaho si Harry at bukod pa doon, Mama Mia, ay may share din siya sa kanilang mga maliliit na negosyo. Kaya naman hindi naging mahirap ang buhay. Nagpatuloy kaming dalawa sa pagkayod para sa aming future. Pero magkalipas ang 1 taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa ay hindi pa rin kami binibiyayaan ng anak. Gustong-gusto na noon ni Harry na magkaroon kami ng anak dalawa. Kasi nga panganay sa magkakapatid si Harry, nag-iisang lalaki pa, Mama Mia, kaya naman gustong-gusto na niyang bigyan ng apo ang kanyang mga magulang. Sinabi pa ni Harry sa akin na siguradong sigurado daw siya na mag-iiba at magbabago ang tingin ng mama niya sa akin at sa aming kasal dalawa kapag meron na kaming anak. Mama Mia, pumayag naman ako. Pumayag akong magkaanak kami. Kaya naman hindi na kami nagkontrol pa ng aming mga sarili mula nung maikasal kaming dalawa. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, nung mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami ni Harry, ay talagang gumagamit kami ng proteksyon para wag akong mabuntis kaagad. Pero nung kami ay naging mag-asawa na, ay wala na talaga kaming ginamit na proteksyon dahil ang gusto niya ay magkaanak na agad kaming dalawa. Pero lumipas na lang ang mahigit 1 taon ay wala pa rin. Kaya napagdesisyonan na naming magpa-check up sa doktor. Nalaman namin na pareho naman kaming dalawa ni Harry na walang problema sa aming mga reproductive system. Pareho kaming ready nang magkaanak. Kaya lang, nahihirapan talaga kaming makabuo. Siguro dahil stress kayo sa trabaho. Ikaw, ano bang trabaho mo? Tanong sa akin ng doktor namin. Manager po kasi ako sa isang factory, ma'am. Stress siguro ka, no? Parang gano'n na nga po. Ang dami-dami kasing mga palpak, tapos ang dami-daming mga deadlines at quotas. Sabi ko, nako, misis, kung gusto niyo talagang magkaanak, dapat hindi ka ma-stress. Dapat yun bang ready ka? Sabi niya. At dahil nga doon ay napag-usapan naming dalawa ni Harry na titigil na lang muna ako sa aking pagtatrabaho. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo nalungkot ako sa suggestion na yon ni Harry. Gustong-gusto ko talagang magtrabaho. Gustong-gusto ko na meron akong pinagkakaabalahan at hindi ako umaasa sa kahit na kanino. Nasanay kasi ako na ako lang para sa sarili ko. Kaya naman pinag-awayan talaga namin yon ni Harry. Hanggang sa sinabi sa akin ni Lynn na best friend ko na dapat pagbigyan ko na lang daw muna si Harry. Ikaw ba, ayaw mo pa bang magkaanak kayong dalawa? Tanong ni Lynn sa akin. Alam mo, Lynn, alam mo naman na mag-isa lang ako sa buhay, di ba? Kaya masayang-masaya talaga ako nung kinasal kami ni Harry. Isa din sa mga pangarap ko na magkaroon kami ng maraming anak. Para naman kapag dumating yung time na mauuna kaming dalawa ni Harry, hindi maiiwang mag-isa yung aming anak. May mga kapatid siya na makakasama. May mga kapatid siya na makakapitan. Hindi katulad ko, sabi ko. Yun naman pala eh. Handang-handa ka naman pala na magkaanak. Kaya para ano pat iindahin mo itong maliit na sakripisyo na to. Pwede ka namang bumalik sa pagtatrabaho mo kapag nagkaroon na kayong dalawa ng anak ni Harry, hindi ba? Mama Mia, naisip ko noon na may punto ang best friend ko. Kaya naman kinausap ko si Harry nung makauwi na siya ng bahay namin.
Humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi ko inintindi ang kanyang side. Siya rin naman ay humingi din ng tawad sa akin. Dahil tulad ko ay hindi rin daw niya inintindi ang side ko nung mga panahon na yon. Naging selfish daw siya at mas inuna niya ang kagustuhan niyang magkaroon na kami ng anak dalawa. Payag na ako, love. At no? Oo, tama ang narinig mo. Payag na ako. Titigil na ako at magre-resign na ako sa pagtatrabaho ko. Nang sa ganoon, hindi na ako ma-stress. Nang sa ganoon, makapag-focus na tayo sa paggawa ng baby. Tuwang-tuwa si Harry nung sinabi ko sa kanya ang aking desisyon. Pero ang totoo, Mama Mia, may parte sa puso ko na hindi masaya sa naging desisyon ko. Gustong-gusto ko naman talaga kasi ang magkaroon ng career. Kaya naman mahirap para sa akin na i-give up ang career na sinimulan ko dahil ang totoo ay gustong-gusto ko talaga yon. Meron na ring nakaabang na promotion sa akin sana noon, pero alam kong mas importante na mapagbigyan ko si Harry. Mas importante din na habang maaga pa ay magkaroon na kami ng anak para naman magkaroon din ng kapatid ang magiging anak namin. Kaya tiniis ko. Mabigat sa loob ko at halos maiyak ako nung mag-submit na ako ng resignation letter ko sa aking boss. Buti na lang talaga, Mama Mia, at nakayanan kong wag umiyak. Sigurado ka na ba dito, Dexy? Alam ko kasi na mahal mo ang trabaho mo. Opo, ma'am. Mas uunahin ko po ang pagbuo namin ng pamilya ni Harry. Okay, sige. Hindi kita pipigilan. Pero alalahanin mo, ha? Kapag nagbago ang isip mo at kapag gusto mong bumalik sa pagtatrabaho, bukas ang kumpanya na ito na tanggapin ka ulit. Nagpasalamat ako sa boss ko at pagkatapos noon ay umuwi na ako. Nagbihis, tsaka pumuntang grocery. Namili ako ng mga ilalagay namin sa aming ref. Kami kasing dalawa ni Harry, Mama Mia, simula nung naging mag-asawa kami, dahil medyo busy kaming dalawa sa pagtatrabaho, ay halos hindi na malagyan-lagyan ang pagkain ng ref namin. Puro soft drinks, di kaya juice, di kaya ice cream, o kung ano-ano pang mga desserts ang laman lamang noon. Kasi madalas ay kumakain na lang kami sa labas o nagti-take out na lang kasi pareho kaming busy. Pero ngayon na wala na akong trabaho ay susubukan kong magpaka-housewife. Susubukan kong pagsilbihan ang asawa ko. Yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Naisip ko noon na masaya rin pala yung ganito. Masaya rin pala ang magsilbi sa asawa. Masaya rin pala na unahin ang kapakanan ng iyong pamilya. At yun nga ang simula ng pagiging housewife ko. Sinubukan namin ni Harry ang lahat. Lahat-lahat ng pwede naming subukan para lang magkaanak kami ng mas mabilis ay ginawa na namin. May hilot, doktor, vitamins at kung ano-ano pa. Pero Mama Mia, hirap talaga kaming makabuo. Nagkaroon naman ng false pregnancy sa akin. Akala ko nga noon ay buntis na ako kaya tuwang-tuwa na kami. Meron na ako nung pakiramdam na parang naglilihi na ako. Parang gusto ko nang kumain ng mga manggang hilaw, kumain ng mga maaasim at kung ano-ano pa. Kaya na-excite talaga ako noon, Mama Mia. Kasi meron ding parang dalawang hindi masyadong makapal na guhit sa pregnancy test kit. Meron nung nagpa-check up kami, doon namin nalaman na false pregnancy pala yun. Hindi pala ako totoong buntis, kundi psychologically lang pala. Siguro daw dahil sa kagustuhan kong magkaanak, kaya ganun ang nangyari sa akin. Mama Mia, nasaktan talaga ako noon. Nasaktan akong malaman na hindi pala totoo ang pagbubuntis ko. Dahil gustong-gusto ko na talagang mabuntis. Gustong-gusto ko na magkaroon ng anak. Gustong-gusto ko na magkaroon ng kumpletong pamilya. Pero wala talaga. Sinubukan na namin ang lahat. Pumunta na kami sa mga lugar kung saan ay milagroso raw, mga simbahan at kung ano-ano pa. Pero wala talaga. Walang nangyari dahil hindi rin naman talaga ako nabuntis. Hanggang sa lumipas ng mabilis ang 4 na taon. Sinabihan ko si Harry noon, Mama Mia, na what if mag-ampon na lang kami ng bata. Pero ayaw niyang pumayag.
Ang sabi niya ang gusto niya raw ay talagang kadugo niya yung bata. Wala naman kaming maampon sa kanyang mga pamilya at relatives dahil may kaya naman talaga sila at walang pinapaampong bata doon. Ako naman Mama Mia ay gustong gusto ko na talagang mag-ampon pero ayaw talaga ni Harry kaya wala akong magawa. Hanggang sa isang araw ay sinabi na lang ni Harry sa akin na ayos na siya na kaming dalawa na lang. Sana maging maayos ka na rin mahal na tayong dalawa na lang sa buhay. Umiyak ako ng umiyak noon. Pakiramdam ko kasi ako ang may kasalanan kung bakit hindi kami magkaanak dalawa. Wala namang problema sa amin, pareho naman kaming capable na magkaroon ng anak. Pero, kinomfort ako ni Harry. Sinabi niya sa akin na hindi ko raw kasalanan. Sinabi niya sa akin, Mama Mia, na mahal niya ako, kaya ayos na sa kanya na wala kaming magiging anak dalawa. Halos 6 na buwan din akong nagmukmok sa isipin na hindi na talaga kami magkakaanak. Laging sinasabi ni Harry sa akin na wag na raw naming i-pressure ang aming mga sarili. Kung ibibigay ng Diyos, edi ibigay. Kung hindi, hindi talaga para sa amin. Mama Mia, matapos noon ay nagdesisyon akong bumalik na sa pagtatrabaho. Pinaalam ko yun kay Harry at hindi rin naman siya tumutol. Tinatawagan ko noon ang best friend ko. Hanggang sa sinabi niya sa akin na magkita raw kaming dalawa. Nagulat ako nung magkita kami Mama Mia dahil may ibinalita siya sa akin. Ikakasal na raw siya. Tuwang-tuwa naman ako. Siyempre bilang best friend niya ay isa din ako sa mga naging punong abala ng kanyang kasal. Ako din ang matron of honor niya. Tuwang-tuwa kaming dalawa dahil sa haba-haba ng relasyon niya sa kanyang boyfriend ay magpapakasal na rin sila sa wakas. Pero Mama Mia, naudlot ang kasiyahan at katuwaan na yon. Kasi 2 buwan bago ang takdang araw ng kanilang pagpapakasal ay bigla na lang naglaho na parang bula ang boyfriend nito. Hindi na ito nagparamdam sa kanya. Dahil sa sobrang kalungkutan ay nalugmok ang best friend ko Mama Mia. Hindi na talaga siya halos makabangon noon. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Ako naman ay sinisigurado ko na halos araw-araw ko siyang chine-check kung maayos lang siya. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya sa akin na uuwi na raw siyang probinsya. Sinabi niya sa akin, Mama Mia, na hindi na raw muna kami magkikita dahil kailangan niya munang i-heal ang sarili niya. Wala akong magawa noon. Gusto ko siyang samahan pero hindi naman maaari dahil may asawa akong tao at hindi ko pwedeng iwanan ng matagal na panahon ang asawa ko. Kaya naman si Lynn ay umuwi sa kanila sa probinsya. Lumipas ang mga araw at linggo ay consistent pa rin ang aming communication. Hanggang sa tuluyan na rin itong nawala dahil hindi ko na siya makontak pa. Hindi ko na rin makita ang kanyang mga social media accounts. Pinuntahan ko ang mga magulang ni Lynn sa kanila pero wala na rin ang mga ito at sa palagay ko ay sumunod na ito kay Lynn dun sa probinsya nila dahil pareho na ring retiree ang mga ito. Ang mga kapatid naman ni Lynn ay nasa ibang bansa na halos lahat. Kaya wala na akong naging contact noon sa best friend ko. Ang ginawa ko na lang noon Mama Mia ay pag-igihan ang trabaho ko. Hanggang sa sunod-sunod na rin ang naging promotion ko Mama Mia at natuwa naman din ako. Nakalimutan ko na rin ang pagkakaroon ng anak dahil hindi na rin yun nami-mention sa akin ng aking asawa. Masaya na ako sa buhay ko. Paminsan-minsan gumagala kaming dalawa ni Harry. Nagbabakasyon sa ibang bansa at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun na lang ang tanging konsuelo namin sa pagtatrabaho namin para sa aming mga sarili at sa aming kinabukasan. Mama Mia, hanggang isang araw, habang nasa trabaho ako, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Pero dahil busy ako noon ay hindi ko agad nasagot. Nung tinignan ko yon ay isang unknown number. Hindi naman talaga ako sumasagot ng unknown number dahil naiirita ako dun sa mga scammers na nagkalat sa paligid. Kaya naman binaliwala ko lang yun. Pero ilang saglit pa ay tinawag ako ng aking isang katrabaho dahil may tumatawag daw sa akin sa telepono. Saglit lang ha, tapusin ko na to, sabi ko. Dexy, importante daw eh.
Pulis? Mama mia, kinabahan ako bigla nung sinabi nilang pulis. Kaya agad-agad kong kinuha ang telephone at saka sinagot. Halos hindi na ako makagalaw noon nung sinabi sa akin ng kausap ko sa kabilang linya ang masamang balita. Mama mia, naaksidente ang asawa ko. Naaksidente si Harry at dead on arrival na ito. Halos hindi ko magawang makapunta noon sa ospital. Buti na lang at pinasamahan ako ng boss ko sa aming company driver para ihatid ako dun sa ospital na sinabi ng pulis na kausap ko. Nalaman ko, Mama Mia, na nagkabungguan pala ang malaking truck at ang sinasakyang kotse ni Harry. At dahil dito ay hindi sinuwerte ang asawa ko. Agad ditong namatay, Mama Mia. Iyak ako ng iyak noon. Sinisisi ko na naman ng Diyos. Sinisisi ko na naman ng masama kong kapalaran. Eto na naman tayo. Nawawala na naman ng paunti-unti ang mga mahal ko. Una ang mama ko, sumunod ang papa ko, ang tita ko. At ngayon naman ang kaisa-isang lalaking nagmahal sa akin, ang aking asawa ay kinuha pa talaga sa akin. Ni hindi nga kami nagkaroon ng anak dalawa. Mama Mia, grabe ang iyak ko noon. Pakiramdam ko talaga ay pinagkaisahan ako ng mundo. Hanggang sa mailibing na namin si Harry. Nagpapasalamat na lang talaga ako dahil sinamahan ako ng mga in-laws ko. Oo, at hindi sila masyadong okay sa akin pero hindi rin naman nila ako pinakitaan ng masama. Hanggang sa dumating si Lynn, Mama Mia. Nagulat ako dahil pagdating niya ay may bit-bit siyang bata na sa tansya ko ay mag 3 years old pa lamang nun. Pero hindi ko napansin nung una kasi nga medyo nasaktan pa rin ako. Nakafocus ako sa pain ko nung mga panahon na yon. Sinamahan ako ni Lynn hanggang sa matapos akong magluksa. Noong tapos na akong magluksa, Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng tumigil. Kahit na gustong-gusto ko nang sumunod noon kay Harry ay hindi pa rin naman maaari. Hindi ko pa panahon, hindi ko pa oras. At para matigil na rin ang kalungkutan na aking nararamdaman ay mas ginugol ko ang oras ko sa trabaho. Halos araw-araw akong nag-overtime noon, Mama Mia, para lang hindi ako makaramdam ng lungkot. Pinapagod ko rin ang sarili ko sa pag-workout, pagja-jogging at kung ano-ano para kapag gabi na ay pagod na ang katawan ko. Kaya kahit ayaw ng puso ko ay makakatulog pa rin ang diwa ko. Meron kasing mga gabi noon, Mama Mia, na hindi talaga ako makatulog. Bumabalik-balik pa rin sa akin ang sakit. Bumabalik-balik pa rin sa akin ang kalungkutan na mag-isa na lang talaga ako. Pero Mama Mia, hindi pa pala yun ang pinakamasakit na mangyayari sa akin. Isang araw, Mama Mia, nagulat na lang ako dahil pinadalhan ako ng statement ng credit card ni Harry. Hindi ko kasi alam na ginagamit pa pala niya yung credit card niya yon. Dahil ang kakala ko ay nagka-cash basis na siya. Nung tinignan ko, Mama Mia, ay masyadong malaki ang bills niya sa credit card. Kaya naman tinanong ko at tinignan ko talaga ang statement of account at nakita ko doon ang mga pinagkakagastusan niya. Halos linggo-linggo, Mama Mia, na merong malaking gastos sa isang hotel at restaurant. Bakit kaya ganito? Inisip ko noon na baka sa kliyente nila sa kumpanya. Baka kailangan niyang manlibre o kung ano pa man. Pero Mama Mia, naiisip ko rin naman na gano'n naman talaga si Harry noon. Pero gastos naman yon ng kumpanya at hindi naman mula sa kanyang sariling bulsa. Kaya nagulat talaga ako. Nagulat ako kung bakit may mga ganon. Hanggang sa pinuntahan ko ang restaurant na yon at ang hotel na yon. Doon ko nalaman, Mama Mia, na 8 pala silang kumakain doon ni Harry. Kasama niya po yung asawa niya. Asawa? Oo, tapos yung anak niya, tapos yung biyanan nila, tapos yung iba pang mga kapatid.
Kapatid ata yun ni Sir eh. Sabi nung manager na nakausap ko. Ako ang asawa niya. Po? Sorry po, pero akala ko talaga asawa niya yung kasama niya eh. May anak pa nga silang dala. May bata kasi. Mama Mia, ewan ko ba? Pero ang lungkot na nararamdaman ko noon dahil sa pagkamatay ng asawa ko ay napalitan ng sobrang kaba. Kaba na para bang ayokong malaman ng katotohanan. Tinigilan ko ang pag-iimbestiga ng 2 araw. Kasi naisip ko, Mama Mia, paano kapag may nalaman akong hindi maganda? Paano kapag may nalaman akong masama? Tapos, Mama Mia, hindi na magiging maganda ang tingin ko sa asawa ko. Paano kung magtanim ako ng galit sa asawa ko? Kaya inisip ko noon na kung meron man talaga siyang ibang babae ay palalagpasin ko na lang yon. Kung meron naman talaga siyang ibang kinalolokohan noon ay hindi ko na lang iisipin kung sino ba yon. Palalagpasin ko na lang para sa ikakatahimik ng buhay ko. Ang ginawa ko ay binayaran ko na lang ang credit card bill na yon at hindi ko na inisip. Pero kahit anong sabi ko sa sarili ko na hindi ko na iisipin, Mama Mia, ay hindi ko pa rin talaga mapipigilan. May mga pagkakataon pa rin talaga na binabagabag ako sa kung ano ba talaga ang katotohanan ng tungkol doon sa credit card bill na yon. Hanggang sa ito na mismo ang lumapit sa akin. Totoo pala ang sinabi nila, Mama Mia, no? Totoo pala ang sinabi nila na wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Kung hindi man mabunyag ngayon, darating at darating pa rin yung panahon na kusa itong lilitaw, kusa itong sisingaw at kusa itong magpapakita sa iyo ng harap-harapan. Kasi ganun ang nangyari sa akin, Mama Mia. Isang araw ay tinignan ko ang joint account namin ni Harry. Maayos pa naman yon. Hanggang sa may nagsabi sa akin na bakit hindi ko raw tignan ang mga personal account ni Harry at ilipat ko na raw sa akin. Total, meron na naman akong death certificate ng asawa ko. Kaya pumunta ako ng bangko, Mama Mia. Pinakita ko ang death certificate ng asawa ko, pati na rin ang mga pruweba na mag-asawa kami. Hanggang sa binigay na nga sa akin nung teller ang account ng asawa ko. Pwede niyo pong ilipat sa account niyo yung money? Sabi niya. Pwede bang kumuha muna ako ng statement kung anong mga pinagkagastusan at kung magkano ng pera ng asawa ko? Okay po ma'am, sandali po, pe-print ko lang po. Pagkatapos nun, Mama Mia, halos wala pang 1 oras akong nag-antay at may binigay na siya sa aking mga papel. At dahil meron pa akong trabaho ay nilagay ko na lang sa isang envelope ang papel na yon at pumasok ako sa opisina. Dumaan na parang normal lang ang lahat. Hanggang sa makauwi na nga ako ng bahay. Nakita ko yung envelope bago ako bumaba ng sasakyan kaya binitbit ko yun sa loob. Habang kumakain ako noon ng dinner na in-order ko sa drive-thru ay tinignan ko kung anong laman ng statement of account ng asawa ko. Hanggang sa nakita ko, Mama Mia, na sa makalipas ang halos 4 na taon ay meron siyang tina-transfer na pera sa isang account ng babae. Pangalan yun ng babae, Mama Mia. Kaya naman gulat na gulat ako. Halos 50,000 ang buwanang tina-transfer ng asawa ko dun sa babae. Malaki-laki yun. Mama Mia, inisip ko, totoo nga siguro ang sinabi ng manager ng hotel na merong nagpapanggap na asawa ng asawa ko at may anak silang 2. Hindi ko na talaga kinaya pa. Ang totoo niyan, pinipigil ko naman talaga ang sarili ko. Pinipigil kong wag nang mag-iskandalo dahil tapos naman na ang lahat. Wala na ang asawa ko kaya sino pang aawayin ko. Pero Mama Mia, 4 na taon. 4 na taon yun na halos tig 50,000 ang buwanang sustento na binibigay ng asawa ko dun sa isang babaeng nagngangalang Sofia. Kaya naman pinuntahan ko ang bahay ng mga magulang ng asawa ko.
Pinuntahan ko ang mga biyanan ko, Mama Mia, kahit 10 oras na ng gabi. Doorbell ako ng doorbell pero halos walang magbubukas. Hanggang sa nung paalis na sana ako ay biglang nagbukas yung gate. Ganun na lang ang gulat na naramdaman ko, Mama Mia, nung makita ko kung sino ang nagbukas ng gate. Walang iba. Walang iba, Mama Mia, kundi ang best friend kong si Lynn. Lynn? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko nung bumaba agad ako ng sasakyan para kausapin siya. Dexy? Dexy, bakit ka na parito? Tanong niya. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Bahay to ng mga magulang ng asawa ko. Bahay ng mga biyanan ko. Kaya hindi naman siguro imposibleng bibisita ako kahit ganitong oras na ng gabi, hindi ba? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dexy, sa loob na lang tayo mag-usap, please. Bakit? Bakit sa loob? At bakit ganyan ang reaksyon mo? Lynn, sino yan? Sigaw ng biyanan kong babae. Si Dexy po. Sagot naman ni Lynn. Ano? Gulat silang lahat, Mama Mia, at halos magkasabay silang lumabas sa loob ng bahay. Yung 2 kong biyanan at yung ibang mga kapatid ng asawa ko. Dexy, pasok ka dito, sabi niya. Doon ako naguluhan lalo, Mama Mia, kaya pumasok ako sa loob. Nung makapasok na ako ay nagulat ako. Dahil nandoon sa may sala at natutulog sa sofa ang anak ni Lynn. Ano ba to? Anong nangyayari? Tanong ko. Kumalma ka, Dexy. Kumalma ka. Doon ay umiyak na si Lynn at lumuhod na sa harapan ko. Mama Mia, hindi pa rin talaga ako makapag-react noon. Hindi nagpa-process ng mabuti ang utak ko. Nagtatanong kung anong nangyayari. Kung bakit ganito ang nadatnan ko. Mama Mia, habang lumuluhod na nakikiusap sa akin si Lynn noon, ay dun ko napagmasdang mabuti ang batang natutulog. Para pala siyang asawa ko. Dun ko napagtanto na kamukha pala niya si Harry. Doon ay hindi na ako nakapagpigil. Sumigaw na ako, nagsisisigaw na ako at pinipigilan naman ako ng mga biyanan ko at ng mga hipag at bayaw ko. Kumalma ka, Lynn. Kumalma ka, Dexy. Kumalma ka. Paano mo nagawa sa akin to, Lynn? Nagkaanak kayo ng asawa ko? Tanong ko. Mama Mia, doon ay kinuha ko rin yung mga papel na bitbit ko. Sino si Sofia? Sino yung babaeng sinusustentuhan ng anak ko, ng asawa ko? Ikaw ba yung sinabi dun sa hotel na kasakasama ng asawa ko, ha? Mama Mia, sa pagwawala ko ay may 2 matanda pang lumabas mula sa isang kwarto sa may baba. At nagulat ako dahil mga magulang yun ni Lynn. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nakiusap ako sa kanila na ipaliwanag nila sa akin ang totoo. Mama Mia, yung Sofia pala na pinadadalhan ng pera ng asawa ko ay walang iba kundi ang pinsan ni Lynn. Pinsan ni Lynn na may asawa na, kaya hindi ko nakita na pinsan pala niya yun dahil iba na ang apelyido nito. Si Lynn pala ang pinapadalhan ng pera ni Harry. Pinaliwanag sa akin ni Lynn, Mama Mia. Nung mga panahon daw na niloko siya ng boyfriend niya, may isang pagkakataon daw na tinawagan niya ako pero hindi niya ako makontak. Dahil nagtatrabaho daw ako noon. Kaya naman pumunta siya ng bahay. Lasing siya sa kakaiyak at sa sakit na kanyang nararamdaman. At nandun daw ang asawa ko. Ang asawa ko ang naging higahan niya ng sama ng loob. Patuloy daw silang nag-inuman 2 hanggang sa may nangyari nga sa kanila. Ang totoo daw niyan, Mama Mia, ay pinilit naman daw nilang itago ang lahat. Pinilit naman nilang kalimutan ang lahat ng mga nangyari. Na isa walang bahala na lang yon at ibaon na lang sa limot.
Pero hindi raw nila napigilan ang kanilang mga sarili, lalo pa nung malaman nilang nagbunga ang isang beses nilang pagniniig dalawa. So matapos kang mabuntis, inaraw-araw nyo na, matapos kang mabuntis, naging kabit ka na niya talaga. At kayong lahat, alam nyo lahat, tinago nyo sa akin. Sigaw ko. Mama Mia, iyak ako ng iyak noon. Iyak din ang iyak si Lynn na humihingi ng tawad sa akin. Wala kang kwentang kaibigan, Lynn. Itinuring kita na parang kapatid. Pero bakit ganito? Kung nagkamali kayo ng isang beses dahil lasing kayo, pwede naman kayong umamin sa akin ah. Pero bakit pinagpatuloy niyo pa? Ginawa niyo pang relasyon. Masakit yun para sa akin, Mama Mia. Hindi ko nga alam kung paano ako nakaalis sa bahay na yon. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Pagdating ko sa bahay, sa sobrang galit ko ay binasag ko lahat ng mga gamit ni Harry. Lahat ng mga picture frames naming dalawa ay binasag ko. Pati na rin yung video ng kasal namin, pati na rin yung mga larawan sa aming kasal ay kinuha ko, pati pa mga gamit niya, mga damit niya at kung ano-ano pa, at sinunog ko sa labas. Sobra talaga ang galit na naramdaman ko. Hindi ko ma-control ang sarili ko noon. Halos nagwala talaga ako. Buti na lang at natawagan ko ang isa kong kaibigan sa trabaho, Mama Mia, at pinuntahan naman niya ako. Agad kong kwento sa kanyang mga nangyari. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa lahat. Alam mo ba kung ano pa yung worst, Mama Mia? Ilang araw matapos nun, ay nalaman kong isinugod pala sa ospital si Lynn. Kasi hinimatay daw ito. Simula daw kasi noong naging mainit ang komprontasyon naming dalawa, ay hindi na ito tumigil sa kakaiyak. Dahilan para siguro mahimatay ito. Pero nung nasa loob na sila ng ospital, Mama Mia, at chine-check na si Lynn, ay dun nalaman na kaya pala ito hinimatay ay dahil buntis din ito. Magta3 buwan na. Mama Mia, wala pang 3 buwan mula nung mamatay ang asawa ko. Siguro nga magda2 buwan pa nun eh. Kaya alam kong sa asawa ko pa rin ang dinadala ni Lynn. Galit na galit ako sa kanya, Mama Mia. Siya naman ay hingi ng tawad sa akin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ang galit dito sa dibdib ko. Nakapanganak na si Lynn, Mama Mia. Babae ang kanyang anak. Yung una kasi nilang anak ay lalaki. Ngayon, hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba siyang patawarin. Nagchat-chat pa rin siya sa akin, nagme-message. Humihingi ng aking kapatawaran. Hindi daw niya sinasadya ang mga nangyari. Pero Mama Mia, ako naman ay hindi ko alam kung hanggang kailan ang pagtitiis ko nitong sakit na nararamdaman ko. Magda2 taon pa lang mula nung pumanaw ang asawa ko. Mula nung pumanaw ang walang hiya kong asawa, ang manloloko kong asawa, pero kahit ganun nakatagal ang panahon na lumipas, Mama Mia, ay hindi pa rin ako okay. Laging sinasabi sa akin ng mga nakakakilala sa akin, ng mga katrabaho ko, napilitin ko raw na mag-move on. Lagi nilang sinasabi sa akin, naunahin ko raw ang sarili ko. Mahalin ko raw ang sarili ko at kalimutan ko na raw lahat ng sakit. Pero paano, Mama Mia? Paano nga ba makakalimutan ang sakit? Paano nga ba makakalimutan ang sakit na dulot ng pagtatraidor ng mga tao sa'yo? Ng mga taong pinagkatiwalaan mo? Ng mga taong minahal mo? Ng mga taong bahagi ng buhay mo? Masama po ba ako, Mama Mia? Masama po ba na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad si Lynn at ang asawa ko? Ang totoo niyan, Mama Mia, simula nung malaman ko ang tungkol sa pagtatraidor sa akin ni Harry at ni Lynn, ni isang beses ay hindi ko pa binisita ang puntod ni Harry. Inahal ko siya eh.
Naniwala rin ako na mahal niya ako. Nagtiwala ako sa pagmamahal niya pero yun pala lahat ng yun ay hindi totoo. Lahat ng yun ay pagkukunwari lang. Masama na po ba akong tao kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang patawarin ang mga nagkasala sa akin? Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat dahil isa po ang inyong channel sa naging inspirasyon ko at naging katuwaan at libangan ko sa mga panahon na nasasaktan at umiiyak pa rin ako sa mga nangyari. Maraming salamat po ulit, Dexy. Napakasakit naman ng sinapit ng buhay mo, Dexy. Napakaraming mga pangyayari na talaga namang masasabi mong bakit kaya ikaw pa ang pinaranas ng ganon. Pero lahat naman tayo ay nakaranas ng pagtaksilan, traidorin. Kaya lang, iba't iba ang level nun eh. Grabe yung level nung sayo kasi lahat ng tao na parang kakilala mo ay pinagkaisahan ka eh. Pero Dixie, tama din naman yung iba mo mga kaibigan. Habang tinatagalan mong hawakan yung galit mo, mas lalo ka rin lang masasaktan. Pero kung papaano bitawan ang galit, hindi ko rin alam. Ako din naman ay merong ganun na pakiramdam na hanggang ngayon ay iniisip ko kung paano nga ba. Pero siguro magdasal ka na lang muna. Dasal lang. Dasal tapos i-feel mo lang yung sakit. Tapos i-enjoy mo yung buhay mo. Tapos wag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit natatagalan tayong mag-move on eh. Hindi natin mapatawad ang mga sarili natin. Hindi natin mapatawad ang ating sarili sa pagtitiwala. Siguro may part sa'yo na sinisisi ang sarili mo dahil pakiramdam mo hindi mo nabigyan ng anak itong asawa mo tapos nabigyan ng best friend mo. Parang ganun. Pero hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan kung hindi ka magkaanak, kung hindi kayo makabuo. Dahil ginawa mo naman ang lahat eh. Nag-resign ka nga sa pagtatrabaho mo, di ba? Tapos hindi mo rin kasalanan kung bakit nagloko ang asawa mo. Kasalanan niya yon. At wag mong parusahan ang sarili mo sa isang kasalanan na hindi ikaw ang may gawa. Maraming salamat, Dixie, sa pagtitiwala at sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ni Dixie, kung nagustuhan mo ang kanyang kwento, please do like and subscribe this channel. And syempre, i-share at i-like na rin itong ating kwento ngayong araw na ito. Huwag kalimutan na i-click din yung bell, yung notification bell kapag nakapag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagtitiwala at sa pagsuporta ng patuloy nitong ating munting channel na ngayon ay 60,000 subscribers na. Maraming salamat po. At kahit na medyo busy kayo sa kanya-kanya yung mga buhay, merong mga nangyayari, merong mga baha at kung ano-ano pa, ay pinapakinggan nyo pa rin ako. At sa mga kababayan natin na dumanas ng matinding pagbaha at naperwisyo ng bagyo, sana maayos lang po kayo. Magdasal po tayong lahat at sana po wala pong nasaktan, wala pong casualty. Masaya po tayo na magkakasama pa rin ang buong pamilya. Bangon at laban lang. Maraming salamat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia dito ramang sa inyong paboritong programa.